Hindi rin nakatulog kaagad si Malka pagdating niya sa bahay dahil pinag-aralan niya ang kanyang damdamin. Hindi nga siya nagkakamali na umiibig siya kay Aslan. Sa bawat sandali, ito ang laman ng isipan niya nitong mga nakaraang araw. Ang kaligayahang nararamdaman niya sa tuwing kaharap niya ito. Ang excitement sa tuwing maririnig niya sa telepono ang buong-buong tinig nito. Ang lahat ng iyon ay kakaiba ang hatid na tibok ng kanyang puso at kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganito kahit nga noong nagkakilala sila ni Daniel hanggang sa maging sila. Napakagatlabi siya. Pakiramdam niya ay may malaki siyang problemang kakaharapin. Problema sa puso. Alam niyang pagdating sa ganong bagay ay napakahirap solusyonan. Paano ba niya pipigilin ang damdamin? Lalo pang at alam niyang walong katugon iyon. Isang kaibigan lang ang turing ni Aslan sa kanya. Kung tinutulungan man siya nito, iyon ay dahil nakokonsensya ito sa nangyari noon. Idagdag pa ang awa. Naalala niya ang fortune cookies na nakuha niya. A romance comes into your life this year in a very unusual sort of way. Ngayon napagtanto na hindi si Daniel ang tinutukoy niyon, kundi si Aslan. Kinabukasang pumunta si Malka sa butik ay napanganga siya sa nakitang outcome sa loob niyon. Parang nabuhayan siya ng dugo at nawala ang antok niya dahil halos hindi siya nakatulog kagabi. The wall was decorated with paintings of modern art. It was like there's a possibility to escape for a few enchanted moments into the color and fascination of dreamy landscape. Iyon ang nakapagkit sa isip niya na gusto niyang mangyari at hindi niya kalahing nakuha iyon ni Aslan. Kaagad na tinawagan niya ito para magpasalamat. You like it? Tanong nito mula sa kabilang linya. My goodness! Like? No, I love it, Aslan. Masayang payag niya. Paano ba kita mababayaran sa mga ginawa mong tulong sa akin? Well, there's a graceful way of saying thank you. Pilyong wika nito. Hindi siya kaagad nakaimik. You mean you'd like me to kiss him? Iyon ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito. I don't usually ask, I take, but I'd like you to give, Queenie. You're teasing me again, Aslan. Humalakhak ito na halatang binibiro na naman siya nito. Naisip niyang sana ay tutuhanin na lang nito ang mga biro nito sa kanya at baka lubusan pa siyang matuwa. Naging abala na siya ng mga sumunod na araw. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa trabaho para makalimutan ang damdamin niya kay Aslan. Pero paano niya tuluyang makakalimutan ito kung palagi namang nasa tabi niya ito? Nagsimula na siyang maglagay ng mga damit sa display window. Noong una ay hindi niya alam kung anong design ang gagawin niya para sa stand display sa harap. Mabuti na lang at palaging nakaalalay si Aslan sa kanya. Ito ang halos gumawa ng plano para doon. Nagbigay ito ng mga suggestions na tinanggap niya. Pagdating ng Sabado at Linggo, ay tumulong sina Ginger, Paula at Denise. Titapos na nila ang pag-ayos sa butik para sa Lunes ay handa na ang lahat. Sumapit ang takdang araw para sa opening ng Malka's Butik. Maraming tao ang pumunta. Nagulat nga sila dahil dinagsa ng mga customer ang kanyang butik. Hindi tuloy siya magkanda o gagas sa pag-aasit sa mga ito dahil hawak din niya ang counter. Kaya naisipan niyang tawagan muna si Manang Lita para tulungan siya. Kahit napagod siya sa pagpaparaw at parito, ay masaya siya dahil maganda ang unang araw ng kanyang negosyo. Kasalukuyang ina-assist niya ang isang customer nang dumating si Aslan. Kung hindi pa ito lumapit at kalabitin siya, ay hindi niya ito mapapansin. My God, Queenie, what are you? A superwoman? Anito na medyo tumigas ang boses. Tinawag nito si Manang Lita para asikasuhin ng customer na kausap niya at pagkuha hinatak siya palayo. Parang nawala ang pagod niya nang makita niya ito. What are you doing here? Hindi ba may pasok ka? Nagtatakang tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. It's already past 5, Queenie. Napatingin siya sa kanyang relo. Oo nga pala, hindi niya na malayang paggabi na dahil sa sobrang kaabalahan niya. Tumawag ako kanina para kumustahin ka, pero ang sabi ni Manang Lita ay busy ka. Patuloy nito na napakunot noo nang makita ang pagkain hindi nagalaw sa ibabaw ng mesa. Don't tell me you haven't even eat your lunch. Hindi ko na naaalala dahil sa dami ng customers kanina. Napakagatlabi siya dahil biglang kumulo ang kanyang tiyan. Noon lamang niya naramdaman ng gutom. Hindi rin pala siya kumain ng agahan kanina. Halata sa mukha ni Aslan na hindi nito nagustuhan ang narinig. Get yourself ready at iuuwi ko na kayo ni Manang Lita. Pagkasabi niyo na ipinuntahan ito ang mga natitirang customer at kinausap ang mga yun. Wala pa yatang ilang segundo ay lumabas na ang mga ito. Hindi naman siya makapaniwala sa ginawa ni Aslan dahil obvious na pinalis nito ang mga customer niya.
What are you doing? Inis na nilapitan niya ito. Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip ay binaba na ito ang steel gate sa harap ng butik at sinimula na. Nitong ikandado, magsasara na tayo. Matabang na sagot nito. Napangiwi siya dahil hindi pa oras para magsara ang tindahan. Will you stop it? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng karapatan na paalisin ng mga customer ko at isara itong butik ko? Hindi niya napigilan ng sariling magtaas ng boses. Hinarap naman siya nito. Kitang-kita niya ang pagbakas ng galit sa mukha nito. Pero kontrolado pa rin ang pagsasalita nito. Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, Malka? You look very pale. Pupusta ako sa'yo na baka wala pang 5 minuto ay mawawalan ka na ng malay. Parang nagdilang anghel ito dahil bago siya nakapag-react ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ipinilig niya ang kanyang ulo at napahawak siya sa kanyang noo. Napansin yun ito kaya mabilis na inilayan at pinaupusin ito. Marahil ay yun na ang epekto ng hindi niyang pagkain ng agahan at tanghalian kanina. Kulang din siya ng tulog at pahinga nitong mga nakaraang araw dahil sa butik niya. Idagdag pa ron ang sobrang pag-iisip niya rito. Itinanong nga niya sa kanyang isip at puso na hanggang pagkakaibigan lang ang relasyon nilang dalawa pero wala pa rin nangyayari. You really need rest, Queenie. Kababa ka sa ng matinding pag-aalala ang tinig nito. I'm sorry, pabulong na sabi niya. Hindi niya ito matingnan ng diretso. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya ito ang bumasag niyon. I'm sorry to. Medyo napataas ang boses ko kasi na. Sana'y maintindihan mo na concern lang ako sa kalagayan ko. Alam kong kulang ka sa pahinga nitong mga nakaraang araw, kaya nag-aalala ako. Gusto niyang isipin na mahal na rin siya nito, kaya ito nag-aalala sa kanya. Subalit alam niya ang totoong dahilan. Para tuloy ng hina ang kanyang puso sa nangyayari, hanggang kailan kaya niya itatago ang damdamin nito. Siya nga pala, baka hindi mo na ako makikipagkita sa mga susunod na araw. You're leaving? Tanong niya agad na kadama ng panlulumo. Tumango ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nakapagdesisyon na kasi akong umuwi sa Isabela para settle ang problema ko kay Daddy. I have to try my luck once again at baka sakaling pakikinggan na niya ako. Akala ko ba makakauwi ka lang sa inyo kapag may naipakita ka ng achievement sa Daddy mo? Nagtatakang tanong niya. Biglaan yata ang naging desisyon ito. I already have so many achievements in life. Ang painting exhibit na sinasabi ko sa inyo nun ay way lang para sigurado ako na maiintindihan ako ni Dad. But I think it's time for me to settle my problem with or without my exhibit. Paliwanag nito. What do you think, Queenie? Makikipagbati na ba sa akin si Daddy? Sa pagkakataon na yun ay lumuwang ang pagkakangiti nito. Yes, why not? I know you can make it. Pagpapalakas niya ng loob dito. Aalis na ako bukas ng umaga at baka 1 linggo akong mawawala. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Kung aalis si Aslan, ibig sabihin ay hindi niya ito makikita. Kapag hindi nito nakikita, ay mamimiss niya ito. Kapag namiss niya ito ay pakiramdam niya ay namatay siya ng mga oras na yun. Good luck and see you soon. Labas sa ilong na sinabi niya iyon. Kung maaari nga lang ipigilin ito. Kung hindi naman isasabihin niyang sasama siya rito, matamang tinignan siya nito. Sa reaksyon ng mukha mo ay parang hindi na ako babalik . Are you okay, love? Gusto sana niyang sabihin ditong hindi, pero pinigilan niya ang sarili. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Hindi siya nagpahalata na matindi ang lungkot na nararamdam niya. Nasanay lang kasi ako na palagi kitang nakikita. Masuyong hinawakan ito ang kanyang baba at pinisil ang kanyang palad. Don't get upset, love. Ilang araw lang naman akong mawawala. Isa pa dapat maging masaya ka para sa akin dahil malapit ko nang maayos ang problema namin ni Daddy. Ibig sabihin ay maaayos ko na rin ang love life ko, hindi ba? Kumindat pa ito sa kanya. Don't worry, palagi kitang tatawagan para kumustahin ang lagay mo rito. Napasimangot siya sa tinura nito. Hey, I'm not your responsibility and I can take care of myself. She said that very confidently. Paano naman ay nasanay siyang dumepende dito kapag may problema siya? Are you love? That I doubt. Nangingiting sagot naman ito pagkuha ay nagyayana ito para ihatid sila ni Manang Lita. Kinabukasan ay ginulat siya ni Paula, Ginger at Denise nang sumulpot ang mga ito sa butik para tulungan siya. Tumawag kasi si Aslan at nakiusap na kung pwede raw ay tulungan ka na muna namin dito hanggat wala ka pang nakikitang kasama. Ani Paula na puwesto sa mga accessories. Pubayag naman ako. Total ay wala naman kaming gaanong ginagawa ngayon sa opisina. Katatapos lang ng deadline para sa susunod naman. Isa pa ay may hiningi akong favor kay Aslan kaya bilang kapalit ay pumayag ako sa gusto niya. At ano namang favor yon? Biglang singit ni Ginger na nasa tabi lang niya.
Sa wakas ay pumayag na siyang-siya ang gagawin kong next cover story para sa Men We Love. Masayang balita nito. Ito ang editor-in-chief ng naturang magazine sa sikat ngayon sa bansa. Lahat ng ginagawa nilang cover stories ay tungkol sa mga male achievers. Ipinangako kasi ni Aslan noon sa akin na magpapa-interview lang siya kung kumpleto ng achievement niya sa buhay. Nakaschedule akong interview siya next month. Masayang dagdag pa nito. Napatuon ang atensyon niya sa huling sinabi nito. Achievement? Ibig sabihin ay matutuloy na rin ang exhibit ni Aslan kung sakali dahil ang sabi sa kanya ng lalaki, iyon ang greatest achievement nito sa buhay kung sakali. Pero alam niyo, napansin kong very concerned si Aslan kay Malka. Sabi ni Denise, baka naman si Malka ang isa sa mga achievements ni Aslan sa buhay kaya magpapa-interview na siya ngayon. Napansin ko kasi na lahat ng feature cover stories ni na Paula ay hindi nawawala ang babaeng involved sa buhay ng lalaking na feature. Ang sabi nga nila, in every success of a man, there's always a woman behind. Nagkatinginan sina Paula at Ginger pagkaway nagngitian. Oo nga, ibig sabihin ay may love life na si Aslan, sabi ni Paula na sinigundahan ni Ginger habang nakatuon sa kanya ang tingin ng mga ito. Parang lumukso ang kanyang puso sa narinig. Nabanggit ni Aslan sa kanya na kapag naayos na ito ang problema sa ama nito, ay aayusin na rin ito ang love life nito. Sino kaya ang maswerteng babae? Sa isip-isip niya. Ayaw niyang umasa na siya yun dahil alam niyang magkaibigan lang sila kahit sabihin pang malapit sila sa isa't isa. Alam niya kung ano lamang kayang ibigay nito sa kanya. Malay mo, na-develop sa si Aslan katulad ng nangyari sa iyo, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Umiling siya, ayaw niyang umasa. Pwede ba? May Daniel na ako, sabi na lamang niya. Sabay-sabay na nag-react ang tatlong kaibigan. Gumuhit sa mukha ng mga ito ang pagkadisgusto. Ginamit lang naman niya ang dating kasintahan dahil ayaw niyang ipaalam sa mga ito ang totoong damdamin niya. Kilala niya ang mga kaibigan na pakialamera, lalo na si Ginger. Malka, Daniel is not worth for your love. Umiling-iling na wika ni Ginger. Narealize na niya ang tungkol doon simula pa nung nakilala niya si Aslan. Nabulag lang siya noon dahil sa maling prinsipyo niya pagdating sa pag-ibig. Pero ngayon alam niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi na lang pulo sa libro niya iyon ini-a-apply at ginagamit. Huwag nga ako ang pagdiskitahin niyo, pag-iwas niya. Lalo ito siyang biniro ng mga kaibigan. Ikaw ha, baka mamaya ay na-develop ka na pala kay Aslan, hindi mo lang sinasabi sa amin. Wika ni Paula. Itinirik niya ang mga mata at saka inibang usapan. Ang dapat napansin ninyo ay itong si Denise. Nag-aalala ko dahil baka mamaya ay dito pa mapaanak ito. Huwag kang mag-alala dahil last week of this month pa ang due date ko. Isa pa ayaw mo ba na nandito ako? Sabi nga nila, kapag buntis ay swerte. Malay mo lalo ka pang swertehin, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa love life. Kumindat pa ito sa kanya. Hindi na siya nakapag-react dahil nagsimula na magsidatingan ng mga customer nila. Naging abala na sila sa pag-iestima sa mga iyon. Mag-aalas 5 na nang magulantang sila sa pagdisgaw ni Denise. Mabilis nilapitan ito sa counter. Parang ibinabad sa suka ang itsura nito nang makita nila. I think my water bag broke. Nagkatinginan silang tatlo. Oh my goodness, halos sabay-sabay pang bulalas nila. Nagsimula na silang mataranta dahil hindi nila alam ang gagawin. Mabuti na lang at napansin niyo ni Manang Lita. Ito ang gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng presence of mind dahil yun na siya sa ospital iha. Ako na ang bahala rito. Anang matanda at nagbigay ito ng mga instruction. Oh my, mangangana ka na. Bulalas ni Ginger na inalalayan si Denise para makaalis sa counter. Akala ko ba ay last week this month pa ang due date mo? Hindi ko alam. Basta bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Bilis dalhin niyo na ako sa ospital. Pwede naman daw maging advance, lalo na kapag first baby. Komento ni Paula na mabilis nang kinuha ang susi ng kotse nito sa drawer at tumakbo palabas ng butik. Siya naman ay tumuling na rin dalhin sa kotse si Denise. Pagkatapos siya na ang tumawag sa asawa nitong si Alaric para ipaalam ang nangyari. Hindi sila umalis ng ospital hanggat hindi nakakapanganak si Denise. Excited sila para sa kaibigan. Nang dumating si Alaric ay dumiretso kagad ito sa loob ng delivery room. Binigyan naman ito ng permiso ng doktor. Pagkaraan ng 1 oras ay nakapanganak na si Denise. Maayos na nailuwal nito ang isang sanggol na babae. Kagagaling lang ni Malka sa ospital nang makatanggap siya ng tawag mula kay Aslan. 1 araw pa lang niyang hindi nakikita ito ay namimiss na niya kaagad ito. I miss you, Queenie. Iyon kaagad ang bunga nito sa kanya.
You always make me fun of me, Aslan. Sagot naman niya, pero sa kaibituran ng kanyang puso ay naroon ang kasiyahan na muli niyang pagkarinig sa tinig nito. Narinig niyang bumuntong hininga ito. I never make fun of you, Malka. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Seryoso ang tono nito na biglang nagpakabog sa kanyang dibdib. Anyway, tumawag lang ako para sabihin kararating ko lang dito sa Isabela. Pag-iiba na nito ng usapan. Nagkausap na ba kayo ng daddy mo? Naisipan niyang itanong dito. Wala pa si Rito. Nasa Kapitolyo pa. I'll call you up tomorrow, Queenie. Dumating na kasi si Mami. Paalam na ito at nawala na sa kabilang linya. Nang mga sumunod na araw ay inabala ni Malka ang sarili sa trabaho. Gayon din ang panghanap ng makakatulong niya sa butik. Kung hindi niya gagawin yun ay madidepress lang siya sa kaiisip kay Aslan. Madalas pa rin siyang tinatawagan ito para kumustahin pero iba pa rin ang presensya nito. Pagdating ng Biyernes ay hindi siya pumasok sa butik. May nakuha na siyang kasama kaya walang problema kahit hindi muna siya pumasok. Nagpunta siya sa publication para kunin ang tseke dahil may nakapasa siyang manuscript. Pagkagaling niya sa publication ay binisita niya si Denise sa bahay ng mga ito. Noong nakaraang linggo pa nakauwi ang kanyang kaibigan mula sa ospital. Hapon na nang maisipan niyang magpaalam dito, subalit hindi siya kagad umuwi. Dumiretso siya sa Robinson Galleria para bumili ng printer ink. Naglalakad siya sa second floor nang matigilan siya. Parang si Aslan nang nakita niyang nakasakay sa escalator na nasa dulo ng mall. Napansin niyang napatingin din ang lalaki sa kinaroroonan niya, subalit hindi man lang ito tumigil o nagbigay ng senyales na nakita si nito. Sinundan niya ito. Binilisan niya ang kanyang lakad para mabutan niya ito. Subalit nang makababa siya sa first floor, ay naglahong parang bula ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Naguguluhan siya kung si Aslan ba ang kanyang nakita kanina dahil imposible namang hindi siya papansin ito kung nakita siya. Siguro ay nagkamali lang siya dahil wala naman itong nababanggit sa kanya na babalik na ito sa Manila. Marahil ay epekto yun ng sobrang pag-iisip niya rito. Kaya pakiramdam niya ay si Aslan ang lahat ng lalaking nasa paligid niya. Queenie, wala na akong problema kay Daddy. Mayayos ang naging pag-uusap namin at nirespeto niya ang aking desisyon. Masayang balita ni Aslan ang tumawag ito sa kanya. Ang sabi niya ay tumatanda na raw kami para tratuhin pang bata at ipagpilitan ng kagustuhan. Masaya na rin siya sa magandang balita nito. Isa pa ibinabahagi nito sa kanya ang mga importanteng nangyayari sa buhay nito. So, ibig mong sabihin na yan ang sorpresa mo sa akin? Tanong niya dahil itong mga nakaraang pag-uusap nila ay nababanggit itong sorpresa sa kanya. Tumawa ito. Nope, iba ang sorpresa ko sa iyo. Anyway, do you miss me? Tanong nito sa namimilyong tono. Not really kasi lagi ka namang tumatawag sa akin. Pabirong sagot niya. But seriously speaking, Malka, I'm terribly missing you and I can't wait to see you again. Seryoso nang sabi nito. Muli ay nakaramdam siya ng pagkabogsang dibdib. Alam niyang seryoso nga si Aslan dahil sinawag nito ang kanyang pangalan. Iyon ang napansin niya rito simula nung maging magkaibigan sila. Most of the time, Queenie at Lab ang tawag nito sa kanya. Kapag galit at seryoso ito, ay Malka ang tawag nito sa kanya. Pakiramdam niya ay may ibig sabihin ng bawat katagang lumalabas sa bibig nito noong mga nakaraang pag-uusap nila. Madalang na rin siyang biruin ito na ipinagtataka niya. May dinidikta ang kanyang isip na dahilan, ngunit ayaw muna niyang paniwalaan iyon. Siguro ay hihintay na lamang niya ang sorpresang sinasabi nito. Malakas ang kutob niyang iyon ang sagot sa sakaibang ikinikilos nito. Kakaiba ang siglang naramdaman ni Malka. Pakiramdam niya ay nagkulay rosas ang kanyang paligid. Nahiling niyang sana ay dumating na ang araw ng pababalik ni Aslan. Hindi na siya makapaghintay sa sinasabi nitong sorpresa. Habang tumatagal ay umaasa siya nang sa wakas ay nabihag na niya ang puso nito. Wala pa yatang isang oras nang buksan niya ang kanyang butik ay nakatanggap siya ng invitation for a painting exhibit. Nang mabasa niya kung kanino galing iyon, ay tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay matutuloy na yung exhibit ni Aslan na alam niyang matagal nang inaasam nitong may sakatuparan. Naisip niya na ayos na nito ang lahat sa buhay nito. Una na roon na yung relasyon nito sa Ma. Ang sumunod ay ang painting exhibit. Ang kulang na lang ang I love life nito. Wala sa sariling napangiti siya dahil tila may kumiliti sa kanyang puso. Nang dumating sina Paula at Ginger sa butik, ay masayang iwinalita niya sa mga ito ang tungkol sa exhibit ni Aslan at katulad din pala niya ay may invitation na natanggap ang mga ito. Dahil wala pang customer, nagkwentuhan muna silang tatlo. Ibinigay ni Paula ang kopya niya sa bagong issue ng Men We Love.
Ang kasintahan nitong si Iman ang nasa cover story. Napangiti pa siya nang mabasa ang caption na nakalagay sa magazine. There's someone you love and you will get the rainbow. Sa ibaba na yun ay ang larawan ni Iman. Kasalukuyan niyang binabasa ang kolum ng magsalita si Ginger mula sa likuran. Napasulyap siya rito. Si Aslan ba ito? Nakatutok ang mga mata nito sa hawak na dyaryo. Tinawag nito silang dalawa ni Paula at magkasabay naman silang lumipat na nakatingin dito. Napakarap siya dahil pagkatapos matitigan ang dyaryo ay kinumpirma nga niya si Aslan ang nasa larawan. May kakbay itong magandang babae. Engaged to be married. Binasa ni Paula ang nakalagay sa dyaryo. Para siyang natuklaw ng ahas. Tila may pumigas sa kanyang puso. Matindi ang kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Bigla siyang napaurong at bumalik sa upuhan dahil nanlambot ang kanyang mga tuhod. Well-known politician and wealthy business tycoon of Kawayan, Isabela, Governor Geraldo Escaño's son, Aslan Escaño will tie the knot with his longtime college sweetheart, Babes Montenegro. Their engagement party will be on. Patuloy na malakas na pagbasa ni Paula sa artikulo. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi niya inaasahan ang balitang iyon tungkol kay Aslan. Babes Montenegro ang pangalan ng babaeng mapapangasawa ni Aslan at college sweetheart iyon ng lalaki. Hindi ba't may nabanggit si Aslan tungkol sa dating kasintahan nito sa college? Ibig sabihin na ito yung babaeng tinutukoy nito. Ibig din sabihin ay nagkabalikan na ang dalawa at magpapakasal na. Kung gano'n ay yun ang sinasabi nitong sorpresa sa kanya. My God, ang laking tanga niya para umasa na ang sorpresa ni Aslan sa kanya ay ang sabihin nitong mahal na siya nito. Iyon pala, ang sorpresang sinasabi nito ay para sa pasalamatan siya dahil sinunod nito ang payong ibinigay niya nang nasa restaurant sila ni Michi. Hindi nga ba't pinangaralan niya si Aslan dahil hindi niya nagusto ng ginawa nitong pagpili sa hamon ng ama nito kaysa sa pag-ibig. Nagkamali pala siya kaninang sabihing ang love life na lang nito ang kulang para ma-fulfill nito ang gusto sa buhay. Naayos pala nito ang bagay na iyon. Baka nga nauna pa ang love life kaysa sa pakipag-ayos nito sa ama. Hindi nga lang nito sinabi sa kanya dahil sekreto at sorpresa nito yun sa kanya. Gusto niyang umiyak dahil sa nasaktang puso. Gusto rin niyang pagtawanan ng sarili dahil sa katangahan niya. Babes Montenegro, hindi ba siyang ramp model na sumali sa Miss International last year? Ani Ginger? She's beauty and brains. Ang pagkakaalam ko ay galing siya sa isang mayamang angkan. Halos lahat ng kamag-anak niya ay politician din. Dagdag pagbibigay impormasyon ni Paula. Malka, wala bang nababanggit si Aslan sa tungkol sa bagay na ito? Hindi siya nagpahalatang para siyang namatayan dahil sa nalaman. Pinilit niyang magpakatatag. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Wala, sagot niya. Ipinagpasalamat niyang may dumating na customer, kaya nagawa niyang makaiwas. Ayaw niyang mahalata ng dalawang kaibigan na parang binibiyak ang kanyang puso ng mga oras na yun. Hindi pa siya handang sabihin sa mga ito. Mahal niya si Aslan subalit iba naman ang napupusuan ito. Hindi niya gustong kawaan siya katulad ng nangyari noong naikwento niya ang tungkol sa kanila ni Daniel. Kung gaano siya kasaya ng mga nagdaang araw, kabaligtarayan iyon ang nararamdaman niya ng mga sumunod na araw. Ilang tawag din ang taganggap niya mula kay Aslan, subalit hindi niya ito sinasagot. Natatakot siya na baka bigla siyang mapaiyak habang nag-uusap sila, lalo pangat alam niyang sasabihin na nito ang tungkol sa nalalapit na pagpapakasal nito. Hindi niya matanggap iyon, kaya napagpasya niyang pagtaguan na lamang ito. Dahil sa ginawa niya, hindi na muling tumawag ito sa kanya at malamang ay nagsawa na ito. Malka, mula sa pagpapunch sa cash register, ay nagagat at siya ng tingin. Para siyang natuklan ng ahas nang makilala ang lalaking nasa harap niya na ngayon ay nakangiti sa kanya. Daniel, sabi ko na nga ba't ikaw iyan? Kumusta ka na? Nasa tinig nito ang kasiyahan habang nakatunghay sa kanya. I'm doing fine. Sandali lang ha. Pagkatapos maipunch at mailagay sa paper bag ang binili ng lalaking customer, ay tinawag niya si Emmy para ito munang tumao sa counter. Niyaya niya si Daniel sa coffee table na malapit sa stock room. Long time no see. Kumusta ka na at saan ka ngayon? Kahit paano ay masaya sila sa muling pagkikita ng dating kasintahan. Wala pa rin ipinagbago ang itsura nito pati sa pananamit. Gwapo at matikas pa rin ito. Ngunit para sa kanya ay mas malakas pa rin ang dating ni Aslan. Ngumiti ito bago ibinaba ang hawak na paper bag. Okay lang. Supervisor ako ng textile company sa Novaliches. Napadaan lang ako rito sa Cubao dahil may kinausap akong kliyente. Pero mukhang mapapadalas na siguro ako rito. Sabi nitong tila may laman. Hindi niya pinansin yun. Aksidenteng napatingin ako rito kanina at nakita kita sa counter.
para masiguro kung hindi ako namamalikata. Kaya pumasok ako rito at bumili na rin para hindi obvious na ikaw talaga ang sadya ko. Patuloy nito. I own this boutique. Napag-isip-isip ko kasing mag-business na lang kaysa ma-employ. May background naman ako sa pagpapatakbo ng negosyo dahil sa daddy. Isa pa malaki ang tulong sa akin ng textile company namin noon. Paliwanag niya. Kung hindi siguro bumagsak ang negosyo namin, ay baka yun ang sinusupervise ko ngayon. Dagdag pa niya na may halong pagpaparunggit dahil baka sakaling maalala nitong ipaliwanag sa kanya kung bakit bigla na lang itong nawalan noon. Nahalata naman ito na gusto niyang ipabatid. Malka, I'm so sorry for what happened between us. Naduwag ako noon kaya kita iniwan. Natakot kasi ako na baka hindi ko kayang tulungan ka dahil marami rin akong problema. Nasa mukha nito ang matinding guilt. Alam niya yun dahil nabanggit nito sa kanya noon na ito ang tumatayong padre di pamilya. Pinapag-aral nito ang 4 na kapatid at ipinapagamot din ito ang inang may cancer sa ovaryo. Sa panahon ng relasyon nila ay iniintindi niya ito. Hindi niya itinuwan. Sa halip ay sinuportahan at inunawa niya ito. Isang buntong hiningang pinakawalan niya. Gusto sana niyang isang bet dito kung nasa nang pinangako nito sa kanyang hindi siya iiwan ito at mamahalin siya ng lubos. Ngunit ang sabi nga, let bygones be bygones. It's okay. Naiintindihan na kita. Nakaraan na yun. Ang importante ay ang kasalukuyan. Nagulat siya nang lumapit sa kanya at yakapin siya ng mahigpit. Thank you so much, Malka. Hindi mo lang alam kung gaano ko na konsensya dahil sa ginawa ko sa iyo. Ipinapangako kung hindi na kita iiwan kahit na anong mangyari. Lalong hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Basta na lang siyang hinalikan ito sa mga labi at dahil sa matinding pagkabigla ay hindi siya kagad nakakilos. Nang ma-realize niyang naging padalos-dalos ito, ay itinulak niya ito, sabay tayo mula sa upuan. Ngaling-ngaling sampalin niya ito dahil ginawa itong paghalik sa kanya. Mabuti na lang at nagpigil siya. Ito naman ang nagulat, what's wrong, sweetheart? Parang may bubuyo nagpairita sa kanya nang tawagin siya nito ng sweetheart. Nagkamali ka ng pagkakaintindi sa sinabi ko, matigas na sabi ni Ritter. Pero ang sabi mo ay naintindihan mo ako dahil nakaraan na yun at ang importante ay ang kasalukuyan. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Sinabi ko nga, pero hindi ibig sabihin na ikaw na ang kasalukuyan ko, Daniel. Isa ka lang sa nakaraan na dumaan sa buhay ko na hindi kailanman pwedeng balikan. Umalis ka na kung ayaw mong ipagtulakan kita. And besides, I'm hopelessly in love with someone else. Matatag na pahayag niya. Hindi na niya hinintay pang sumagot ito. Taas noong iniwan niya ito at bumalik na siya sa counter. Wala na roon si Emmy dahil kasalukuyang inaayos nito ang natumbang manikin. Bakit anong nangyari dyan? Nagtatakang tanong niya. Natabig po kasi ng isang customer kanina, ma'am. Tinanguan na lang niya ito at saka pumesto sa counter. Hindi na niya tinignan pa si Daniel nang lumabas ito ng butik. Hanggang ngayon ay nangingit pa rin siya sa galit dahil sa ginawa nito sa kanya. Kakukuha pa lang ng tulog ni Malka nang makarinig din ng pagkakasunod na katok sa pinto. Inis na umahon siya mula sa kama at binuksan iyon. Oh, please, I have to take a rest. Nagulat siya dahil mukha ni Paula, Ginger at Denise ang bumungad sa kanya. Pare-parehong nakataas ang mga kilay mga ito habang nakatitig sa kanya. Alam niya kung para saan ang titig na iyon. Yan ay dahil sa itsura niya. Nakamahabang short siya at maluwang na t-shirt siya. Nagulo ang kanyang maiksing buhok. Nangangalumata siya dahil kulang siya sa tulog sa sobrang pag-iisip kay Aslan. At nagsimula ang lahat ng nalaman niyang ikakasal na ito. My God, gusto niyang batukan ang sarili dahil sa nangyari sa kanya. Her world turned upside down. Oh goodness, not again. Bulalas ni Paula na tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Don't tell me you are pregnant, Malka. Dagdag pa nito na nagsalubong ang mga kilay. Napangangasi sa sinabi ito. What are you talking about? Nagugulo ang tanong niya. Mula sa rikula na biglang humalakhak si Ginger. Paneho naming naalala si Denise. Ganito rin kasi ang eksena nung pinuntahan namin siya para sa launching ng Men We Love. It was the time na hindi pa sila nagkakaintindihan ni Alaric. Tapos problemado rin siya dahil muntis siya. Parang ganun din ang itsura mo ngayon, Malka. You look like hell. Except of course, the buntis part. Mahabang paliwanag siya. And how I wish that the reason is you are in love. Nangingiting sabad ni Denise. Of course, I'm not pregnant. Depensa naman niya. At lalong hindi ako in love because I came to realize na kahit kailan, pala ay hindi ko minahal si Daniel. Daglag din niya na nagtaas na siya. Because I know from the bottom of my heart, si Aslan ang mahal ko. Aslan is the only one I love very much. Sa sarili lamang niya yun sinabi. Matamang tiningnan siya ni Paula. Parang binabasa nito ang kanyang mukha kung nagsasabi siya ng totoo. At para hindi siya mahalata, ay sinalubong niya ang mga mata nito.
I'm writing my next novel, Pao. Pinagpupuyatan ko ito ngayon. Isa kasi itong makapal na libro. That's the reason I'm still in bed and look so awful. Nahiling niyang sana ibili nito ang kanyang alibay. Anyway, how's your baby, Denise? Pag-iiba niya ng usapan dahil baka bigla siyang isalang sa hot seat ng mga ito. Baby Sean is doing fine. Inaalagaan siya ngayon ni Mami dahil may lakad kami ni Alaric. Pero hindi siya ang dapat nating pag-usapan, Anito. Oo nga, bakit hindi ka pa nakabihis ngayon ang painting exhibit ni Aslan? Nakalimutan mo na dahil may bago mong nobela o talagang wala kang balak dumalo. Panghuhuli ni Ginger. Natahimik siya dahil tama ito sa huling sinabi nito. Ayaw niyang makita si Aslan na kasama ang babaeng pakakasal nito. Magmumukmuk na lang sana siya ngayon pero biglang dumating ang 3 kaibigan. Come on, Malka, magbihis ka na. Hindi pwedeng hindi ka pupunta. Pautos na sabi ni Paula. Hinila na siya nito patungo sa shower room na nasa loob din ng kanyang silid. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dahil alam niyang hindi siya mananalo sa mga ito. Nasa mukha pa naman ng mga ito ang salitang, we don't take no for an answer. Isa pa ayaw niyang makipag-argumento dahil baka kung saan pa mapunta ang kanilang usapan.